Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 18, 2024, Biyernes po. Ang episode po na ito ay e-ere mamayang gabi sa ganap na ikapito. Noong pong nakaraang Miyerkules ay hindi tayo nagkaroon ng episode dahil ako po ay naratay sa banig ng karamdaman. And it's only now na medyo nakarecover po tayo dahil interesante po itong ating magiging talakayan. Ganun pa man, gusto kong pasalamatan yung ating mga taga-subaybay na patuloy na nakatutok sa ating mga episodes at lumalago po yung ating komunidad. At salamat doon sa patuloy na nagla-like, nag-share ng ating mga episode at minumungkahi po namin na sumali kayo doon sa aming mga talakayan through doon sa comment section para naman po makita namin, maramdaman namin yung inyong pagtataya doon sa aming mga topic na pinag-uusapan. Muli, ako po si Tenten Tugaf at ito po ang Teka Muna. Well, nung nakarang linggo po ay very interesting yung development doon sa Quadcom hearing. Alam naman po ninyo na yung committee na yon ay nakatutok sa pagsisiyasat ng ilang bagay. Kabilang na po dito yung kaso ng extrajudicial killing at sa umaga po, sa araw po na ito, mapalad po tayo dahil kakapanayamin natin ang isang abogado na nakatutok dito sa usapin na ito simula pa nung pasimula. Siguro i-welcome na natin si Attorney Crizzy Conti. Magandang araw, Attorney, at welcome po sa Teka Muna. Magandang araw. Okay pala dito, no? Talagang teka muna. Yeah po, Kapag breaking news, mahirap Opo. huminga. Kaya teka muna. Sige. Sige po, makiteka muna tayo, Attorney. Attorney, what do you do exactly as ICC Assistant to Counsel? Sa ngayon, ang ibig sabihin lang talaga niyan, rehistrado ako at pwedeng humarap sa korte. So parang, kumbaga, rehistrado ako sa Pilipinas, so pwede mo akong matawag na Filipino lawyer. Pero yung malinaw, hindi ako miyembro o empleyado ng ICC. No. Ngayon, kailangan kasi may context eh. Kasi yung iba parang, o sige, gusto ko maging ICC lawyer, ganyan. Yung akin kasi, talagang sumali ako, nagpalista ako dyan dahil in anticipation of trial on the war on drugs in the Philippines. At meron na akong kliyente. At ito nga yung mga biktima ng war on drugs ni Duterte. Ang ibig bang sabihin nito, Attorney Crizzy, that simula nung pasimula nitong usapin na ito, nung nag-take cognizance na yung ICC doon sa usapin, bahagi na po ba kayo nitong kasong ito? Well, depende siguro dun sa mismong timeline. Pero kung kami, nag-file kami ng complaint Mm. / communication August 2018. Mm. Merong ibang nauna eh. Merong ibang nag-report na daw sa ICC and so forth. Nabuksan na yung preliminary examination ng February. Pero kung sa punto namin, Agosto humarap doon sa ICC nang hindi nakabalat kayo o hindi naka-anonymous yung mga biktima. Kaya tinuturing namin na importanteng punto yon that the victims have come forward and want to come on record. Ganun din yung approach namin dito sa Quadcom. Hindi yung tago-tago, takot-takot. Sabi namin, despite the risks, yung mga biktima talaga ang haharap dito. Tama po ba, Attorney, that you are part of the National Union of People's Lawyers? At ang grupo Yes. po ninyo ay kumakatawan doon sa ilang pamilya ng mga naging biktima nung drug war ng Pangulong Duterte? Itong NUPL, yung chapter ko nga, yung National Capital Region, nagpirmahan kami ng parang Memorandum of Understanding. Or agreement ba? Kung ano may MOA, MOU, basta may Mhm. pinirmahan kaming dokumento na magbibigay kami ng serbisyong legal dito sa grupo na ang tawag ay Rise Up for Life and for Rights. Ito ay galing sa simbahan ito nabuo yung konsepto dahil parang sila lagi yung nilalapitan ng mga biktima. Tapos sabi nila, teka, sa totoo lang hindi nila unang naisip na kailangan nating magkaso eh. Ang una nilang naisip, paano ba natin mailalabas yung mga katawan ng namatay? Sa punerarya, sa ospital, paano ba yung legalities nito? Paano ba tayo makakuha ng death certificate? Paano ba maililibing?
nandun kami sa konteksto ng documentation. Ano yung kailangan mong papeles para maihimlay ng maayos yung mga kaanak. At Mm. doon na, nagbuo-buo na syempre, dahil may hawak ka ng dokumento, anong gagawin natin dito? Kaya tuloy-tuloy yung pagkuha ng impormasyon, tapos sabi namin, baka timely na magsampa tayo ng kaso. 2018, Opo. meron na kaming nabuong kaso kasi may isa doon na gusto ko talagang magkaso. March, nag-file siya. Ah, sorry, nauna pa pala nga. 2017, nauna kaming magsampa ng kaso sa domestic courts. Mm. March 2017, sinubukan na namin dito. September, meron kaming second wave. Nung nakita namin medyo maganit-ganit. August 2018, punta kami ng ICC. So, mahabang proseso ito. Opo. Teka muna, attorney. Gaano karami yung mga kinakatawan niyong pamilya man ng mga naging biktima? Di, ngayon, parang mga 200 victims, families, Opo. ang naasistehan na namin. Pero depende yan kasi kung anong sirkumstansya. Kaya Mhm. mag-iiba-iba kumbaga yung bilang dahil may panahon na nanghingi yung ICC ng representations, ang tawag dito views and concerns. Dumami kesa doon yung gustong magpaabot sa ICC sa pamamagitan namin. Kaya depende yan sa sirkumstansya. Kung ano man, yung rise up, yung mga pamilya, talagang nagbuo na, nag-band together bilang grupo. Kaya mismo mga nanay na ang miyembro at nagpapatakbo nito. Base po dun sa pagkakaunawa ko dun sa unang binitawan ninyong mga pangungusap, hindi lamang po yung grupo ninyo ang nagsampa ng kaso na ngayon ay nakabinbin dun sa ICC. Tama po ba ito, attorney? Sino Mm. po yung mga party of interest dito Ah, sa ICC? okay. So, una muna ito. 53 daw ang communications na natanggap ng ICC. Hmm. 53 na submissions. Wala kasing form. Kumbaga, wala Opo. namang recommended. Basta sabi lang, you submit communications o ipaalam nyo sa amin kung anong nangyayari sa Pilipinas. Maaring mula sa iba't ibang grupo, maari ding sa individual. So kung ano man 53 ang natanggap nila. Ang on record o kumbaga nagpapa-interview, public na humaharap ay at least dalawa. So yung isa ay yung kampo ni yung kay Jude Sabio, na ang iniharap niya ay witness tungkol sa Davao Death Squad killings na si Matubato at saka si Las Cañas. Mm. Later on, biktima na yung humarap din. Pero ako, duda ko, marami pang ibang grupo dyan na ang hirap lang kasi ito, pag umamin ka kasing naging bahagi ka ng ICC proceedings, nagsampa ka ng quote-unquote kaso, ang laki ng risk. Nakita daw ng ICC yan na sa ibang sitwasyon, pag umaming ka, target ka. At may ibang sitwasyon na may namamatay. Kaya sabi nila, as much as possible, hanggang wala kaming maibigay na, kumaga, protection, wag muna kayong umamin. Pero Mm. medyo lakas ng loob ng mga nanay namin. Sabi nila, we'll take the risk. At Mm. harap kami. Alam niyo, attorney, kaya ako kanina tinanong ko sa inyo kung ano yung papel ninyo sa ICC at yung sa pasimula kung paano niyo hinandle yung kaso ng pamilya ng mga biktima. I just want to establish the fact po na kayo ay otoridad pagdating dito sa usapin na ito dahil nakatugaygay kayo simula pa lamang nung pasimula. Ang tanong ko po, attorney, kasama ninyo yung ilang mga kaanak ng mga biktima doon sa nakaraang Quadcom at ang iba sa kanila ay binigyan ng pagkakataon para banggitin yung kanilang mga testimonya. And doon sa pagdinig na yon, interestingly, doon mismo kumanta si dating Police Colonel Roy Nagarma. At ito siguro yung unang pagkakataon na karinggan ng mga pamilya ng biktima na direktang idinadawit yung Pangulong Duterte at isinilarawan kung gaano ka-elaborate yung naging iskema sa paglulunsad ng war against drugs. Ano po ang naging damdamin ng inyong mga kliyente nung marinig nila ito, attorney? Sa totoo, pa-exit na kami nung biglang nagkantahan na, kumbaga. Kung maalala nyo, gabi na ito, parang 8:00 pasado, natapos yung mga testimonya. Hmm.
umalis ang mga biktima, sabi ni Garma, may sasabihin muna siya. Mm. Ito na yung nagsusorry siya. Di Mm. agos ang luha niya. Di Ayun. sorry daw, wala siyang magawa, pasensya na, pero hindi naman daw siya ang may kasalanan. Kahit na gano'n, yung mga nanay, parang positive ang attitude, naharap namin. At sabi nga namin dun sa kay Nanay Raquel, yung katapatan ni Garma para sa Mm. mga taga-subaybay, yung mismong katapat, tapos nag-eye to eye, pinansin pa nga ito ni Kong Barbers yata, ay na, pansin ko ma'am, tinitingnan niyo eye to eye si Garma. Oo, gusto daw niya kasing makita kung anong reaksyon. At ang naging reaksyon niya ay mag-sorry. Eh di parang para sa mga biktima masaya sila, masaya kami. Nasa baba lang kami actually. Wala na kami dun sa Quadcom Mm. hearing area, pero nandun kami sa isang kung saan nagmisa nung unang bahagi ng araw. May Mm. misa na ginanap sa house. So doon nag-a-assess, nag-uusap, kumbaga nagbabanlaw. Ano bang Mm. nangyari? Anong naramdaman mo? Aba, nakita na lang namin sa TV, naririnig namin na ang dami niya nang sinasabi. Sa Mm. totoo, nakadagdag siya ng tuwa na parang, ay, kahit paano, kumbaga, may tumutuga na. At ito sinasabi Mm. niya na, oh, si Duterte. Kaya kahit hindi namin natapos talaga, at kahit hindi natutukan, nung araw na yon, nung mismong sinasabi na yon, kinabukasan yung mga nanay, attorney, talaga palang nagkwento na tong si Garma, ito na pala ang nangyari. Para sa kanila, na-realize nila na hindi babagsak yan ng isang araw na lahat magkukwento. Paunti-unti, kaya sabi nila, Ah. simula ito. Mamaya attorney dadako tayo dun sa detalye ng mga naging testimonya ni dating Police Colonel Garma at kukunin ko rin yung pananaw ninyo bilang abogado at yung siguro yung proseso din ng ICC kung paano man ito papakinabangan dun sa ginagawang investigasyon. Pero dun sa paglalahad po ng mga testigo at testimonya kung sa papaano na isa katuparan itong drug war. Halintulad din ba ito ng teorya niyo, attorney? Because I'm sure nung nasa proseso kayo ng case build-up, meron din kayong mga agam-agam, mga kuro-kuro. Nagja-jive ba, attorney, yung kung papaano lang nilalahad at kung papaano ang teorya niyo? Sa major points, oo eh. Noong Quadcom nung Friday, binigyan ako ng pagkakataon na, sabi niya, opening remarks. Sabi ko, naku, may PowerPoint po ako. Hinarap ko yung nilatag ko kung ano ba yung tingin namin. At sabi ko nga, parang three steps ito essentially. Una, i-identify ka, verification, sasabihin drug addict ka. Pangalawa, o operasyonin ka. Pangatlo, sasabihin, oh, okay lang yan, hindi ka makakasuhan, sasabihin sa mga pulis. Mhm. Yung kinikwento nila sa verification or identification, yun na yung papasok yung drug lists. At para sa mga biktima, syempre, first hand nilang naranasan yan. Kung paano, hindi naman sa mabuo, no? Pero kung paano mapakalat na, uy, nasa listahan ka, uy, ikaw, kayo, ganyan. At yung pagkuha mismo ng drug list sa iba't ibang ahensya, dun nagkagulo. Mm. Dito sa Quadcom, lumalabas nga na may listahan si Presidente Duterte. May listahan yung pulis. Saka pa lang nila pala binigay sa PIDEA for vetting or verification. Mm. January 2017, dami nang namatay. Mm. Yung operation naman, sabi na namin, alam namin may rewards to eh. Sa totoo lang, marami namang nakakausap yung mga biktima na Mm. asset o kaya mismong pulis, yung medyo tinutubuan ng konsensya. Uy, Mm. pasensya na. At makikita mo yan sa mga community na yung Mm. bahay ng mga pulis, biglang nagsisigarbuhan. May isang ang chismis, may isang police chief, abay nakapagpatayo ng bahay. Ba. Kasi nung makita nga namin, magkano ba sa chief police? Parang 20 mil ba? Mm. Depende pa kung sinong mapapatay. Kumbaga kahit hindi ka kabahagi, dahil pag marami sa lugar mo, mas malaki yung reward. Oo. Nandyan din yung quota system. Yan yung medyo hindi pa napipin down eh. May quota Mm. system na dapat may mamatay na ganitong number, tapos dapat may mahuli na ganitong number, and so forth. Tapos yung one-time, big-time operations, kita namin yan eh, na talagang kapag may araw na ganyan, talagang marami ang mamamatay at Mm. kahit sino. In coordination with quota, minsan yung namamatay sa one-time, big-time,
nahuli pala or nakuha na sa ibang panahon, Mm. tapos papatayin sa one time big time dahil may, kumbaga may quote unquote, may quota sa one Mm. time big time, dapat sobrang dami. At yun ngayon, ni kaso nga ganyan sa Bulacan. May Mm. nahuli dyan na parang 6 na kalalakihan, iba't ibang panahon, pinalabas na sa one time big time nung Bulacan, pinatay or napatay. Kaya yung kumbaga eksperyensya, kailangan idikit-dikit mo lang, makakabuo ka ng teorya. Ngayon medyo nagja-jive dun sa sinasabi ni Garma, yung sa kanya yung inner workings eh. Paano nabuo yung quota system, magkano ba talaga? Kaya kahit sa isang banda, no, talaga magpapasalamat ka kay Colonel Garma na siniwalat niya yung ganitong sistema. Attorney, yung usapin ng rewards, ito yung unang pagkakataon na merong umamin na talagang existido ito noong mga panahon na yon. Pero naalala ko, doon sa mga write-up ng Reuters nung araw, doon sa kanilang special investigative report, at dito nga nanalo yung ating kaibigan, dati kong editor sa Manila Times, si Sir Manny Mugato. Nababanggit na rin doon yung usapin ng reward at quota. So, ano ang implikasyon nito, attorney? Gaano kahalaga itong admission na ito doon sa kaso na isinusulong ninyo? Ay, napaka-importante kasi ang ibig sabihin niyan, talagang on record na ngayon ang baga rewards system. Dati, dun sa kumbaga pag-iibahin natin kasi kapag nasa balita lang o kaya nasa isang report, that is reliable information of something. But it cannot be taken into court as proof of what he or she said kasi Mm. hindi mo mako-cross-examine. Mm. So, kung impormasyon at impormasyon, okay, alam mo yan. Pero kung baga sa korte, paniniwalaan mo ba o hindi? Yan. Dito sa pagpirma ni Garma at kumbaga pagharap niya sa Quadcom, nagkaroon ng oportunidad na parang ikot-ikuti na, totoo ba to? Talaga bang ganitong nangyari? Dahil sa pagbibigay niya ng detalye, matuturing mo na credible at Mm. totoo yung sinasabi niya. Mm. Kaya, kahit noon pa man, sa totoo, marami kang ugong-ugong na ganyan. Tapos sa totoo, merong policy talaga. Hindi ko masabing ito mismo, pero yung Operation Lawman, na nakalagay sa DDB, nakalagay yan may resolution. Bibigyan mo talaga ng pera yung nagbibigay ng impormasyon tungkol Mm. dito sa drugs. Pero mas pagtuturo ng pusher tsaka ng drug lord. On record, ito siguro pwedeng mapunta dito yung mga confidential funds eh. On record, pwedeng magbigay yung gobyerno ng pabuya. Eh di okay Mm. saan? Akala namin noon doon. Pero it turns out, it's yung reward money, it's from a mix of sources. From public funds and from yung criminal enterprises na iba Ah. pa, yung mga pogo pala o kaya kung ano man. Ang kahapon, alam mo, interesante to eh. Gusto ko pang silipin pa. Pero si Bongo apparently noong 2019, nag-come on record, may isang video na sinasabi niya, ay totoo naman po yun, nagbibigay ng pabuya si Presidente. Mm. Aha, sa mga makakapagbigay ng malaking impormasyon. Up to 1 million nga daw. Kaya, may video eh. Kaya gusto kong silipin to dahil sa totoo, throughout the years, meron diyang mga nagsasabi na ganun. Kaso hindi natin siguro, either hindi natin sineryoso, o kaya hindi natin tinik into consideration, dahil hindi sila yung mismong inutusan na Mm. gumawa ng reward system. Ngayon, ito yung mismong baga, nag-establish. Kaya, kumbaga, mas paniniwalaan. Pero, babalikan namin yung iba pang mga video at iba pang mga statements nga noon. Alam mo, attorney, kung minsan nakakalungkot din na sa mga ordinaryong tao, siguro kagaya ko, na marinig yung ganitong balita. Kasi kung totoong yung mga pulis ay binayaran para hulihin, para quote-unquote patayin yung mga adik, mga drug lords, hindi ba, attorney, parang hindi na natin ma-distinguish ngayon kung yung ginawa ba nila ay bahagi ng kanilang tungkulin o kailangan lang nilang gawin dahil nabayaran sila. Your thoughts on this, attorney? Ako, I agree. Amen. Talagang, parang
ang lumalabas, may mercenary character yung mga patayan. Ginawa mo dahil bayad. At Mm. ipapasok ko pa yung layer na dumoble, di ba, yung sweldo ng mga pulis nung panahon ng war on drugs. Mm. Yung ganong both indirect, direct na kumbaga pabuya, rewards, and rewards system para sa mga pulis, talagang nag-engganyo para sa kanila na kumapalang mukha, lumakas ang loob, na kaya hanggang ngayon may patayan pa rin. Mm. Hindi ko nga masabi na talagang reward system pa rin to pero tingin ko parang nagkaroon ng practice sa mga pulis na kapag quote-unquote nanlaban o nahirapan kang gumawa ng kaso, patayin mo na lang. Mm. Ang pinakamalala pa, kaya sabi nga sa amin, ano ba, sino ba ang ano dito, collateral damage? Lahat yan. Sa totoo, collateral damage kasi wala ka namang napatunayan na drug addict o drug pusher o ano pa mang paratang mo. Yung drug list ni hindi verified. Mm. Paano mo masasabing tamang o totoong kriminal lang napatay mo? Tapos papasok mo pa yung, sige, guilty nga, sabihin na natin. Meron bang death penalty sa Pilipinas? Wala. So Mm. dapat talaga walang namamatay kahit pa makasuhan, ma-convict. Dapat walang namamatay sa war on drugs, quote and quote, o kahit na anong war on criminality sa Pilipinas. Ano ang teorya niyo, attorney, kung merong reward? Kanina nabanggit niyo yung ilan, pero ano ang source ng funding nitong iskema na ito? Meron ba kayong teorya? Nung una, ang iniisip namin confidential funds. Ito yung mga mahirap na ipakowa Busisiin ng Kaya, COA. oo. Kaya hindi mo na kailangan ilista magkano binigay mo kanino. Tapos Mm. lump sum ang itsurahan yata ng pagbibigay niyan. Di consistent siya dito sa mga reward system. Kaya din medyo alam namin dahil sa trabaho namin sa mga aktivista, yung tinatawag na politically related killings, ganun ang estilo. Style talaga yan. Mga style bulok. Noon pa, Mm. panahon pa ni GMA nung nauso yung extrajudicial killings. Ganyan na Mm. yan. May rewards talaga. Kaso, itong Quadcom, kakaiba Nung pumasok Mm. yung Pogo, yung pumasok yung may drug trade, may Mm. kumbaga, kasangkot talaga mismo yung mga Duterte, either cuddler o kasosyo nitong nina Michael Yang, at sila din ay drug lord, kumbaga. Parang nako, mas malaking pera pa ang pwede nilang pagkunan, hindi lang public funds. Yun Mm. yung gusto din naming masilip, pero it doesn't change the character of the extrajudicial killings altogether. Na Mm. ginamit yung gobyerno, ginamit yung state resources para i-enforce tong mga patayan na ito. Siguro hindi lang ako ang nakapansin, attorney, pero puntahan natin yung testimonya ni dating Police Colonel Garma. So, meron daw isang umaga na siya ay inimbitahan ng dating Pangulo para makipag-usap, etc. and so on and so forth. Pero, ang kapansin-pansin, attorney, wala ni isang bahagi doon sa kanyang naging testimonya na parang pag-amin kung meron ba siyang naging partisipasyon, ano ba yung kanyang ginawa, ano ba yung kanyang role, ano ba yung kanyang bahagi. Having said this, attorney, sa tingin niyo ba credible yung kanyang testimonya, to say the least? Ah, Ganito, ang pwede mong tingnan kasi, may tinatawag na falsus in uno, falsus in Mm. omnibus. Parang Ah. pag mali na yung isang sinabi, mali na ba lahat? At maraming pagtingin yung mga tao dyan. Yung iba, Mm. paniwalang paniwala. Nagsinungaling ka lang minsan, hindi na kita paniniwalaan. O kaya may mali lang sa testimonya mo, out na yan. Pero sa isang banda, pwede din nating paghati-hatiin kasi yung mga sinabi niya, posibleng nagsabi siya ng totoo tungkol sa reward system, pero pinagtatakpan niya yung sarili niya. Kaya tama ka, yun yung isang napansin talaga kaagad namin. Ang dami niyang sinasabi tungkol sa ginawa ng ibang tao, samantalang ang inaamin niya o hanggang ano lang daw siya, pag i-introduce kay Duterte, kay Edelberto Leonardo. So parang consultant. Or consultant, kung ano man. Pero ano imposible kumbaga na wala kang kinalaman sa detalye ng ibinigay mo. Ah. Kaya mas yung kredibilidad, mas Mm. makukuha mo yon or mas mame-measure mo doon sa tinatawag nating cross-examination, yung Oo. mga ginagawa ng mga congressman ngayon.
So, dun lalabas kung nagsisinungaling ka ba o hindi. Pero Iba attorney, yung opo, statement lang dun opo, sa natatanong ka na, pag natatanong ka na, natetest yung statement mo. opo. Pero ang tanong ko lang po, nasa radar niyo na ba si Police Colonel Garma sa pasimula? At ang pagkakaalam ko po, ewan ko kung tama yung impormasyon na nag-gather ko, as early as 2017, nakalista na yung kanyang pangalan sa ICC. Hindi bilang isang witness, kundi bilang isang co-conspirator nitong elaborate scheme na ito. Nasa radar niyo na ba siya noon pa, attorney? Opo, dahil sa mga nangyari sa Cebu. In fact, Mm. July pa lang nung humarap kami dito sa House Committee on Human Rights, nung watak-watak pa tong Quadcom, iniharap namin ang dalawang biktima. Bumalik naman sila nung nakaraan. Itong dalawang biktima nagsumite na ng testimonya tungkol sa partisipasyon ni Karma. In particular, na dinalaw daw sa burol nung anak niya na namatay sa one time big time tapos nagsisisigaw. Mm. Nandun na siya sa kwento, kumbaga. Pero yung ano, yung mga detalye, yan yung buti na lang siya yung nagbigay. Alam Mm. namin na paborito siya, alam namin na kabahagi siya ng Cebu, pero sa initial mas ano pa siya sa implementation. Mm. Yun yung hanggang ngayon inaano niya, tinatanggi niya eh. Mm. Sabi niya, Pero wala naman attorney, po akong pagkakasabi mo ng salitang paborito, parang iba ang kahulugan sa akin, ha? Ah! Well, ang hirap no? Ang daming ano diyan, ang daming interpretation, sabi nga. Pero sabi naman ni Duterte, basta daw pulis or maraming pulis ang malapit sa kanya. Ayoko Mm. nang ulitin yung mga kung papaano niya itinatwa si Garma kasi Oo. napaka-crude. Narinig niyo ba yon nung sinabi niya na diretsuhin niyo ako, anong gusto niyong ibig sabihin? Grabe niyang itatwa si Garma na tipong lahat naman yan close sa akin. Or lahat Oo. naman yan. Kaya yung mapapaisip kayo na, lahat? Pero kakaiba din na si Garma, nung una akala ko nga lalaki eh. Di Ah. ba? Yung pangalan, hindi naman, kumbaga, Oo. mapapaisip ka kung pangalan lang eh. Nagulat ako nung sinisilip na namin yung, kumbaga, you have to put a face to the Mm. pictures, to the names. Aba, babae pala ito. Siya pala. Siya na nga. Pero pero attorney, maiba ako, teka muna. Yung pong kanyang testimonya, puwede bang pakinabangan ito ng ICC? And if so, anong proseso para puwedeng gamitin ito ng ICC? Siyempre, kaya puwedeng pakinabangan 'to ng ICC. Kanina Hmm. nga pinag-usapan natin, talagang magmamanman dito yung ICC. Yung issue nga lang, inaano natin 'no, kung impormasyon at impormasyon nakarating na 'to sa ICC, alam na nila. Mm. Pero para gawing ebidensya, ayun na. Una, may iba't ibang paraan para ang isang testimonya ay kumbaga ma-transform na ebidensya. Kung may written document kang pinirmahan, pwedeng Hmm. tanggapin ng ICC. Pero medyo, kumbaga, mahina-hina yun kasi, Hmm. kumbaga, kung kulang yung laman, paano ka tatanungin? Kaya, the next best thing would be to take a deposition. Ang deposition, medyo stricto. Parang ganito, Mm. Q&A, anong ginawa mo, anong nangyari, kaharap mo ay ICC lawyer, tapos magkaano kayo, kumbaga, hindi naman hindi naman magkalapit, pero kumbaga may tamang distansya. Mm. Kasi may mga usapin yan ng ikaw ba ay napre-pressure, ikaw ba ay nakuka-coerce, sino yung mga laman ng kwarto. Espesipiko yung ICC tungkol dyan sa Pero pag-take ng hindi deposition. pa personal, puwede ring ganito, Ay, hindi. kailangan in Personal person, ito kailangan eh. pumunta ka? Oo eh. Ah. Yung rules, hindi pa siya pang video conferencing. Kasi ang intention, yung video, gagamitin sa trial. Mm. Ngayon, pinaka-highest level of being a witness, kumbaga, uupo ka sa stand. Okey. Tatawagin ka doon, tapos mako-cross-examine ka live. So, yun Hmm. yung exciting part na, kumbaga. Hmm. Kung nung araw itinuturing si dating Police Colonel Garma na co-conspirator, assuming na totoo yung mga naririnig po natin, puwede bang mabago ito? Puwede bang mabago yung pananaw ng ICC sa kanya at gawin siyang witness? At if so, papaanong maisasakatuparan nito, attorney? Well, pwede. Hmm. Sa ngayon naman, kasi investigation stage nga lang yung ICC. Hmm. At
may umugo nga na haka-haka nung mga nakaraan na maglalabas, maglalabas na daw ng warrant, ganyan. May 6 na tao na nakapangalan or napapangalanan, syempre si Duterte, tapos may 5 na sinasabing suspect. Wala naman siya dito. Mm. Okay? Kaya kumbaga sa mata ng ICC, isa siya sa mga kumbaga supporting cast pa lang ngayon. Oo. Kung ma-promote siya sa leading cast, ganyan, doon siya kailangang masantabi. Sa ICC, medyo walang patawad yan eh. Kung ikaw ay most responsible ka talaga, kakasuhan ka. Ang Okay. tamang proseso, kumbaga, ang tamang paraan, mag-plead ka ng guilty. Mm. Guilty po ako, ganito. At mapaparusahan ka pa rin. Mas ganun yung konsepto nila ng state witness, quote-unquote. Mm. Hindi yung, kumbaga, full exemption or immunity from suit. Ayun. So hindi po Mahirap puwedeng kasi attorney, yun hindi eh. kagaya ito ng mga korte dito na yung regular courts na 'pag ikaw ay tumayong, state witness, puwede kang ma-absolve dun sa iyong, culpabilities. Gano'n ba 'yun, attorney? Oo, Wala, na walang gano'n immunity. sa ICC? May kasi ang mangyayari, hindi ka na lang ituturing na most responsible, parang gano'n. Mm. Kumbaga, ang paghihikayat talaga, kung most responsible ka at gusto mong magsalita, di umaming ka, mag-plead guilty ka. Mas gano'n yung paghihikayat kesa sa, kasi ang mangyayari, sipin mo, kunyari 5 yung tinuturing na most responsible, yung 4 nagtutuga, isa lang ang mapaparusahan, yung Mm. 4 libre. Hindi pwedeng gano'n, sabi nila. Kung ano't ano man, baliktarin mo man ang mundo, ano ka, may kasalanan ka. Kaya medyo iba, ang pwedeng sabihin na lang in the first place, hindi ikaw ang most responsible. Sa lahat ng narinig ninyong mga pagtuga, pagkanta, testimonya, na ibinabato laban sa dating pangulo, specifically yung Garma revelation, sa tingin mo ba, attorney, sa pagtataya ninyo, sapat ba ang mga ito para tuluyang maidiin ang Pangulong Duterte sa usaping ito? Oo. Simulat sa poll, sabi namin, kumpleto na kami kumpleto Ricardos dun sa ah, responsibility ni Duterte. Iba't ibang level yan. Una, siya ang nag-utos ng mga patayan. Mm. Pangalawa, siya ang ah, nag-encourage ng patayan. Yan yung public statements niya. And pangatlo, siya yung nagsigurado na maayos at walang mananagot dito sa mga patayan. Yun yung sinasabi niyang, hindi kayo mananagot. Ako ang may kasalanan yan. Yung direct participation, yan yung medyo mahirap kasi Mm. laging pwede niya nga sabihin na nag-statement nga ako, kill, 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 pero joke lang yon. Ah. Ano lang yun? Ba't nyo naman sineryoso? Ba't nyo naman niliteral? May ganun Mm. ang lumalabas kaya Mm. makakaiwas siya doon. Pero kung ito na talagang siya ang nagbigay ng reward para sa patayan, ang tawag nga sa ating domestic jurisprudence or domestic rules, Mm. even sa ICC actually, no? Principal by inducement. Ikaw Mm. ang mastermind, ikaw ang nagbigay ng, yung inducement parang hindi naman sa pinilit, pero ikaw ang nagbigay ng pabuya, ikaw ang nagbigay ng ah, paraan para magawa yung krimen. Mm. Kanina pa natin, attorney, pinag-uusapan yung patayan. At alam naman natin, iba-iba yung records eh. Iba yung sinasabi ng dating administrasyon ng Pangulong Duterte. At sa pagtataya nyo ba at sa pagtataya ng ICC, meron na ba talagang definidong dami ng bilang na nasawi doon sa kabuuan ng drug war ni Duterte? Wala. Sa ICC, ang taya nila ay 12,000 to 30,000 ang namatay. Mm. Mas ganon, estimates ang sa kanila. Pero sabi nga nila, it doesn't matter how many as long as you can prove that these are widespread and systematic. In Mm. other cases, libo lang ang namatay. I mean, sorry. Pangit naman, ano? Pero kumbaga Ah. may iba, kahit 1,000, kahit 2,000, nadadala na sa ICC. Mm. Ito pang 6,000, 30,000, kasing laki ng Araneta o pang Philippine Arena na ba ito? Mm. 30,000 na posibleng namatay sa war on drugs. That's one too many. Mm. Attorney, i-educate nyo nga kami. Sa mga hindi abogado na kagaya ko at mga pangkaraniwan lang sigurong mga mamamayan,
Ano ba ang ibig sabihin ng kasong crimes against humanity at ano ang corresponding na kaparusahan nito if ever na ma-convict ang dating Pangulo? Ano bang hinaharap niya na Ah, parusa ah, tungkol dito? kulong. Dahil nandito tayo sa isang criminal court, ito Mhm. ay magiging criminal investigation at ang dulo ay kulong up to ang hirap dun sa ICC, parang hindi sinabi na kung ano yung eksaktong taon, hindi katulad dito Mm. sa Pilipinas, reklusyon, perpetua, Ah, tapos may period. Pero Presyon dito mayor, naman, presyon correctional, gano'n. ah, Dito, sa diyan wala. ICC, parang mas ano, parang life sentence, ganyan. Pero maximum nila 30 years. Mm, So may ganon. So, mm, pero sa ICC, bibigyan ka ng partikular na taon. Ang mm. average yata na pagkakakulong, naku, hindi ko maalala, no? Pero may average silang sinabi ng mga nakukulong. Yun namang, anong tawag doon? Kumbaga makatao rin naman. So, Oo. sasabihin yan kung yan ay, kunyari, for 6 years, 5 years, 10 years, or life imprisonment. Ngayon, yung life imprisonment, iba siya sa framework kasi limited nga rin, maximum ang 30 years. Attorney, yung naman pong Quadcom, alam naman natin yung mga ganyang mga hearing kung sa Kamara, either sa Senate or sa lower house, kung minsan kung ano po ang findings nila ay pwede namang gamitin para sampahan ng asunto yung mga taong involved. And in this case, kung sakali ba na matauhan isang umaga yung pamahalaan at isipin, balakin na sampahan ng kaso yung dating Pangulo base dito sa investigasyon ng Quadcom, meron ba itong direkta na apekto dun sa kaso na hinaharap niya ngayon sa ICC? Meron kung ang parehong kaso ang tinatrial. So, balik ako pala sa crimes against humanity. Dito kasi sa Pilipinas, mas ang tingin natin pag may namatay, murder, homicide. Mm, Pag crimes against humanity, malawakan at sistematikong pagpatay. Kaya sa totoo, hindi usapin ang numero. Basta malawakan at sistematiko ang pagpatay, mas yung perurusahan mo, yung sistema, yung pattern. Kaya kung ano man ang bilang, sabi ko nga kanina, papasok doon sa tinatawag na crimes against humanity. mm, Ang parurusahan mo, yung, kumbaga, yung pag-iisip ng paraan para mamatay ang ganito karaming tao. O kahit hindi pa nga, baga hindi mo, kahit nga hindi mo kilala kung sinong pinatay per se. Basta namatay dahil inutos mo na ganito ang patakaran, ganito ang kalakaran ng patayan. mm, Kung crimes against humanity din ang ikakaso sa kanya dito sa Pilipinas, kung yun din ang iimbestiga sa kanya dito sa Pilipinas, pwedeng sabihin ng ICC, dahil siya ay court of last resort, sabihin niya, o sige, pagpaliban ko na lang muna yung investigation ko. mm, Kayo na muna dyan. Kaya yan yung parang, sinubok yan ng Pilipinas eh. mm. At Nasabi nila, tumigil nga muna kayo, ICC, kami muna. Kaya lang yung pagkakamali nila, ang sinisilip nila, kasi maski yung Marcos administration, hindi nila maamin na nagkaroon ng polisiya. Kaya ang teorya nila, itong mga patayan, ginawa ng mga, kumbaga, dinidenay nila na may namatay dahil sa quote-unquote war on drugs. mm, Kaya itong mga patayan ay bunga ng pasaway na pulis. mm, Kaya ang dapat parusahan ay pasaway na pulis, mm. hindi yung pinakamatataas sa gobyerno. Yan yung medyo politically mahirap din para sa kanila. Attorney, tatanungin ko kayo mamaya tungkol dun sa mga pulis. Pero at this point, gusto ko lang malaman, meron maliban ba dun sa usaping yung kriminal, yung krimen o kaparusahan ng pagkakakulong, dito ba sa ICC, attorney, meron ding pwede ring ipasok yung usapin ng indemnification para naman sa mga biktima? Meron bang ganon na proseso, attorney? Yes, buti. Nakalimutan ko yan kasi napunta na tayo sa kulong. Excited ang mga tao dyan eh. Oo, Saan oo. makukulong? Paano makukulong yan? Pero dito sa indemnification, magandang punto dahil bahagi talaga yan ng international criminal liability. Mm, Mabigat dyan ang international community kasi, aba, kung may nangyari sa'yo, kung may danyo sa'yo, dapat at the very least mabayaran yung naging injury o naging kapahamakan sa'yo. mm, Yung
indemnity or reparations, Mm. syempre magagaling dun sa akusado, Mm. convicted, uutusan siya, bayaran mo yung ganito, etc. Pero isipin mo, isang tao, tatlong tao, ilang tao, magbabayad ng something million na danyos. Mm. Kaya alam mo yung ICC, interesting kasi nagbuo sila ng Trust Fund for Victims. Mm. At dito sa Trust Fund for Victims, pwedeng mag-contribute ang kahit na sinong bansa na miyembro ng ICC. Mm. Pilipinas nag-contribute dito ah. Oo. Kaya dapat, sana ma-avail natin, parang Ba, gano'n. teka muna, attorney, baka naman meron pa natira doon sa mga Intel at Confi funds na naisobe para ma-indemnify yung Do'n mga biktima. ipasok, ano. Pwede din. Actually, iba't ibang layers sa Pilipinas, pwede talagang magka-indemnification from Mm. our government funds kung Oo. uutusan, katulad dun sa Marcos. Pero dito sa ICC, yung Trust Fund for Victims, kapag may guilty, pwedeng hindi dun sa akusado. Kasi minsan di nakakapagbayad yung akusado, di ba? Pwedeng galing doon sa Trust Fund for Victims, na malaki kahit paano, ay pwedeng ipaghati-hati doon sa mga biktima. At ito yung isang ano dyan, caveat lang. Hindi na tinitingnan ngayon yung individual indemnification bilang the best style. Mm. Mm. Kasi parang, bigyan kita ng 10,000 okay na, tumahimik na yung Quits kaluluwa na mo. tayo. Parang, ganun ba? Quits na. Hindi na-realize nila may usapin pa ng katulad ng yung parang collective reparations. Mm. Kung kunyari, ito war crimes kunyari, may nagkaroon ng pagsabog sa isang lugar. Imbes na bayaran ang bawat tao, ang ginagawa ng ICC sa ibang pagkakataon, magpapatayo siya ng bagong kung anumang facilities din sa Mm. lugar, tutulong siya sa reconstruction. Mm. So, collective reparations. Uso na Oo. rin yan ngayon. Attorney, kanina pinag-uusapan natin yung mga pulis. At siguro magkaisa tayo ng kaisipan sa pagsasabi na in one way or another talagang elaborate, sistematiko yung naging operasyon na ito. Pero sa usapin ng mga pangkaraniwang pulis na naging bahagi o naging kasangkapan dun sa pagpapatupad ng pulisiyang ito, pwede ba nilang ikatwiran, attorney, na ay kami sumunod lamang? Eh, you have to understand na meron kaming mga superior. And as far as we're concerned, ito ay isang lawful order at that time sa paniwala namin. Pwede ba nilang gamitin ito para iabsuelto yung sarili nila sa usapin? Well, pwedeng-pwede. At yan na nga yung ginawa nung panahon ng Holocaust, nung panahon sa Mm. Germany, 'di Oo, ba? attorney. Kasi it's state policy sabi nung gobyerno namin Kaya precisely nabuo ang ganitong klase ng international court. Yan. Na Mm. kahit bali-balitarin mo, kahit sabihin mo quote-unquote lawful order, ito ay mali at kontra sa ating pagkatao. Kaya crimes against humanity ang tinatrial natin dito. Kasunduan ng mga bansa na kahit anong mangyari kahit na maging legal, sabihin na natin ang pagpatay, kinikilala natin na mali ito. Kaya nabuo nga yung Nuremberg trials dahil hindi sila makapunta ng German courts para kasuhan sina Hitler. Mm. Kasi nga state policy. Mm. At ito yung punto din na ang iharap mo sa International Criminal Court ay yung mga quote-unquote most responsible. Those who bear the greatest responsibility for crimes. At ito yung mga kayang humindi o kaya kayang magpatigil at kayang magpanimula Mm. nung kaso. Mm. Kaya may ganung qualification din na hindi naman, sa totoo, hindi naman lahat ay aabutin ng ICC. Kaya yung mga, depende yan kung sinong nagsasabi na sumusunod lang ako sa utos. Oo. Siguro si PO1, Mm. si Attorney pa patrolman, pwede opo. niya sabihin, sumusunod lang po ako, natakot po ako Pwede. Pero kung si Bato ang magsasabi niyan, duda ako dyan. Oo. Kumbaga, Ah, may ibang ma'am, sirkumstansya. mamaya tatanungin ko kayo tungkol kay General at ngayon ay Senador Bato. Pero matanong ko lang, attorney, payabungin niyo nga yung kaisipan namin, imulat niyo nga kami, attorney. Dahil I understand yung ating pagtiwalag doon sa tinatawag na Rome Statute happened in 2019. Ah, well, siguro yung kasalatan na rin doon sa kaalaman at impormasyon, maraming mga kababayan natin ang napaniwala nung dating rehimen
na dahil tayo ay tumiwalag, ang ibig sabihin na ito, wala ng jurisdiction yung ICC tungkol sa usapin. Maaari niyo bang ipaliwanag, attorney, kung bakit hindi ganito ang pagkakaintindi at paliwanag ng ICC? Oo. Siguro, gawin nating particular kasi na may jurisdiction ng ICC sa ngayon dun sa nabuksan na niyang investigasyon nung miyembro tayo. Yan. Kasi maski Mm. ako, sasabihin ko, walang jurisdiction ng ICC ngayon. Kasi umexit Mm. na tayo eh. Kaya mas magiging particular tayo sa kung saang insidente. Mm. Pwede ba natin ipasok dito basketball? Kasi kung laro at bahagi tayo ng FIBA, 'di ba? Voluntary tayong pumasok diyan. Eh may player tayong nakipagsapakan. Di Mm. syempre, violation yun ng ethics o kung ano bang patakaran sa FIBA. Sabi natin, ayaw na nga namin dyan kasi tingnan nyo yung nangyari sa players namin. Mm. Exit tayo. Mm. Pwede pa rin mag-imbestiga ang FIBA tungkol sa nangyari habang miyembro tayo. Mm. Kumbaga kahit matapos, hindi yung tipong goodbye, okay, thanks, bye. Lalo na kung may gusto tayong habulin. Mm. Eh, paano yung ano namin, yung player namin? Ano to, nasampal-sampal. Grabe yung, Mm. ano na, dignidad ng Pilipinas. Parang Mm. ganon. Kaya yun yung gusto kong ipaliwanag kumbaga kay Duterte na according to the rules of the criminal court, yung Rome Statute nga, Mm. naglagay ng patakaran para hindi ka basta-basta makaka-exit na dahil lang iniimbestigahan ka. Mm. Kaya may clause doon, ito, gusto ba nating ano, para pag nakikipagdebate, Article 127. Yeah. Yan po yung provision tungkol sa withdrawal. Ah. At yan po, sinasabi yung 2 points. So, una, kapag magwi-withdraw ka, hindi siya magiging effective until after 1 year. Kaya, kumbaga may panahon, di ba? Bago tayo umexit formally. Kaya yun yung nangyari sa atin, umexit talaga tayo 2018. Pagka-announce na nagsisimula yung investigation, Mm. sabi natin, oops, February, magsisimula daw yung preliminary examination. March, exit tayo. Dear ICC, ayaw na namin. Sabi sa rules, after 1 year, kakagat. Okay. Mm. Then pangalawa, dun sa dulo nun ay, anyway, kung may nabuksan ng investigasyon or if there is, any matter under the consideration of the court, patuloy pa rin magkakaroon ng jurisdiction. Kaya yun yung paliwanag dyan. Opo. Pero ang sinisiyasat ng ICC, attorney, correct me if I'm wrong, hindi lamang yung mga patayan na nangyari nung Pangulo si Duterte at sa pagkakaunawa natin, ito ay sinisiyasat din nila yung mga nangyaring kahalintulad na patayan nung siya ay alkalde ng Davao City. Tama ba ito, Attorney Crizzy? Yes, at ba okay to kasi napupunta tayo dun sa elemento kumbaga nung kaso. Ito na yung sa jurisdiction, kung ano yung scope of the investigation. Ang inaaral nila ay mula November 2011 hanggang June 2016 nung mayor siya ng Davao or to some extent part of the administration kasi halinhinan naman sila ni Sara dyan, di ba? Mayor, Vice Mayor. Mm. Tapos, nationwide, national killings from July 2016 hanggang March 2019. At, naku, idadagdag ko na rin, no? Hindi nga lang killings ang sinisilip ng ICC eh. Mm. Pati other inhumane acts. At ano yon? Mga catch-all. Ito yung torture, ito yung illegal na pag-aresto, at illegal na detention, and many others. Ngayon nga, Mm. sa totoo yung korte, meron silang focus sa gender-based violence. Mm. Sabi nga namin, ito yung sextortion, yung mga huhulihin, Mm. tapos kapalit, Ah. may gagawin yung asawa mo o ikaw o kung ano man. Mm. Yan yung interesado ang ICC na Ah. marinig. Attorney, yung mga sinasabi ninyo ng mga ibang krimen na nagganap out of this drug war, interesado ako nung narinig ko yung teorya ni dating congressman na kasamahan ninyo sa bayan mo na si Canary Colmenares. Yung teorya na maliwanag na yung drug war ay hindi lamang nakasentro doon sa pagpatay, paglupil doon sa mga addict, mga drug pushers, drug lord, etc.
kundi ang malinaw at lumalabas na naging kasangkapan din ito ng dating rehimen para i-cripple, gamitin sa pamumulitika yung usapin ng drugs. Siguro para ilagay ko sa tamang konteksto para maintindihan ng ating mga giliw na taga-subaybay. Kagaya nung kaso ni Di Mayuga, tama ba? Wesley Barayuga. Parayuga, I'm sorry, I stand corrected, attorney. Hindi ba yung kanyang pangalan para ikuble yung dahilan nung siya ay napatay, a couple of weeks or a month later, isinama siya dun sa listahan ng mga sabit dun sa droga, sa usapin ng droga. Yung kaso ni Secretary at dating Senador Laila de Lima, ganun din. Ipinasok siya dun sa droga dahil at that time, kilalang-kilala yung dating senador na kritiko ni Presidente Duterte, which dates back yung kanyang partisipasyon dun sa ginawa ng hearing ng CHR nung siya ay chair ng CHR. Number 3, yung kaso ni dating Iloilo Mayor Jed Mabilog, Mabilog. 'di ba? And many more. So, attorney, ipinapakita nito yung kabuktutan at pagiging ipokrito ng dating Pangulo na kinasangkapan yung dapat sana ay isang noble, tanggalin natin yung mga usapin ng patayan at iba pa, noble na krusada. Pero ginamit itong kasangkapan para lamang isulong yung kanyang personal na agenda. Your thoughts on this, Attorney Crizzy? Agree din ako dyan. In fact, kabahagi yan kumbaga, nung policy. Dahil ang proseso talaga, una, sisiraan ka, pangalawa, titirahin ka, and then pangatlo, yung pumatay, aabsueltuhin. Yung sisiraan ka, iba't ibang paraan yan at ididikit ko ito sa parang war against terror. O ang sasabihin nila, terorista itong mga taong to. At sinong tatawagin nila na terorista o drug addict? Yung kalaban ng gobyerno, kalaban ng administrasyon. So, almost everybody who came under the context of the opposition, quote unquote, kinasuhan at pinaratangan ganito. Naalala nyo yung teacher na nagsulat na papatayin ko nga itong si Duterte, 15 million sa makakapatay. So, simpleng pagsasalita lang ng gano'n, ang sabi sa kanya, kaaway ka ng gobyerno, seditious ka. So, inciting to sedition yung ipina-file. Kaya itong konsepto na paparatangan mo ang kung sino man na drug addict, terorista, etc., hindi na bago. Talagang ito ang style. At ito na nga, doon lumalabas na it's a favorite tactic talaga. Sa panahon ni Duterte, ginamit niya itong war on drugs para ubusin ang kalaban niya. Yung idadagdag ko naman na layer din ay, hindi lang basta ubusin yung kalaban sa politika, kundi ubusin ang kalaban sa business. Kasi di umano, kaya sabi ko nga, gusto ko itong ma-pursue. Tungkol doon sa na ang mga Duterte ay either coddler o kaya kabahagi, kasosyo dito sa Chinese mafia, Chinese drug, drug mafia. A Na joint sa venture. pamumuno parang gano'n, ni Michael Yang, na pag inuubos din pala nila yung mga karibal nila sa business. Kaya nako, very interesting dahil sa pelikula ko lang napapanood yung ganyan. On a more serious note, attorney, siguro yung muling pagsali ng kasalukuyang administrasyon dun sa ICC ay is already a foregone conclusion. Ito ay base na rin dun sa mga pronouncements ng Pangulo at ng matataas na opisyal ng kanyang administrasyon. Ang tanong ko lang, attorney, kung ito ang kaso, kung ito ang sentimiento ng pamahalaan sa pangkasalukuyan, meron ba itong direktang epekto doon sa mga ginagawa ng ICC at eventually siguro yung pag-aresto at paglilitis sa dating Pangulong Duterte? Very minimal. Kasi ipaghiwalay natin yung nangyayari ng investigasyon at yung pagsali. Kasi kung sasali man tayo ulit, ang mangyayari, prospective yan.
Mm. So, sa panahon na sumali tayo, ang mako-cover na incidents o pwede ulit kasuhan o magsimula ng investigation sa Pilipinas onwards. Kaya wala siyang epekto per se doon sa nangyayari ng investigasyon. Meron lang ilang punto katulad ng kapag member ka kasi susundin mo lahat ng order ng ICC di ba? Mm. Kumbaga makikipag-cooperate ka sa kanya sa kahit na anong punto. Dahil may ongoing investigation at posibleng magkaroon ng trial, magkakaroon ng pagkakataon na hihiling talaga yung ICC ng enforcement. Kanina pa nga nating binabanggit-banggit, warrant of arrest, di ba? O kaya summons para sa isang witness. Kumbaga, pwede mo bang iharap sa amin? O kaya request for documents. Yung mga ganyan, dahil hindi na Mm. tayo miyembro, edi hindi automatic. Opo. Pero, sabi namin, pwede ka rin naman mag-cooperate kahit hindi miyembro. At yun yung isang, kumbaga, pakiusap, isang minimum na pwede mong hingin sa presidente. So far Mm. ngayon, ang offer niya ay, kaya sabi nga namin, it's never say never eh. Mm. Dati sabi niya, complete disengagement. Ngayon, ah, hindi tayo member pero di kami makikipag-cooperate. Pero pag pupunta sila dito, bala sila. At least hindi nahuhulihin yung mga taga-ICC kung pupunta man dito. Oo. Attorney, alam ko naman na kayo ay siyempre nag-ooperate din kayo doon sa framework na I'm talking about yung kayo at yung mga kliyente ninyo. Alam naman natin na kung ipu-pursue yung kaso sa domestic courts, alam naman natin yung uri ng sistema na meron tayo dito sa ating bansa. Nakakalungkot man, pero yun ang realidad. At sa dalawang usapin, sa ICC case o yung kaso dito sa local courts kung sakali man na naituloy ito, saan niyo nakikita na mas makakamit ng inyong mga kliyente at ng iba pang naging biktima dun sa war on drugs yung katarungan? Sa ICC ba? Sa ngayon, sa gitna ng lahat ng ito, oo. Doon na kami Mm. nagsimula eh. Tapos yun Mm. yung unang nakinig eh. Kasagsagan ng patayan, yun lang ang nagbukas ng investigasyon. Tagal na Mm. naming panawagan, sila ang una at komprehensibong tumugon. Mm. Pangalawa, may layer din kami ng pag-aagam-agam dito sa ating domestic arena. Laging napupunta kasi sa politika eh. Maski nga itong Quadcom, even Senate investigation, alam namin, aware talaga kami na pwedeng in aid of election. Okay? Kaya hindi mo alam, biglang isang araw mag-iba ang ihip ng hangin, balik rin lahat ng nangyayari sa Quadcom. Mm. Pamilyar tayo dyan sa sitwasyon sa politika dito sa Pilipinas. At hindi tayo pinanganak kahapon, attorney. Yeah, oo. Kumbaga sa biktima, parang sinasabi nga, punta kayo ng punta dyan, alam nyo naman na magagamit kayo. Ah, Well, medyo nagagamit din naman namin sila. sila. Hindi, kasi ang kailangan namin impormasyon, yun yung kulang kami. Mm. Kumbaga, timplahan lang. Mm. Hindi to, walang, sabi nga nila, nako, ipopoliticize lang yan. Everything is political. Pero Mm. anyhow, ang isa ding punto namin kasi ay, bakit ICC ang importante? Dahil impartial sila at far removed from politics. Mm. Magka-eleksyon man, sino man ang magtakbuhan dyan, sila ang unaffected niyan. Kaya kahit paano, komportable na rin kami sa kanila, lalo na nagkaroon sila ang ICC, ang tawag nila sa sarili niya, Victim-Centered Court. Ah, bawat panapanahon magtatanong yan, anong tingin nyo dito sa investigasyon? Anong dapat gawin? Sinong dapat imbestigahan? Hanggang ngayon nga eh. Alam nyo ba, bukas ang kanilang portal. Doon Mm. po sa mga gustong may free data, may kayang mag-internet, search nyo to, OTP link. Mm. OTP link. LINK. Ito po ay website kung saan tumatanggap sila ng impormasyon. Pwedeng Mm. anonymously, pwede nyo lagay yung number nyo kung gusto nyo. Mm. Na diretso kayong makikipag-communicate doon sa korte. Depende sa Apo. kanila kung paano nila i-appreciate yung sasabihin nyo. Kaya nga, nabanggit ko kanina, balikan ko yung pagiging lawyer. Diba, ang uso sa atin sa Pilipinas, dalawa ang abogado, prosecution tsaka defense. Mm.
Si biktima, kunyari, namatayan ka, ang kakampi mo si prosecutor. Diba? Kasi People of the Philippines versus Versus, X. Sa ICC, may patatlong abogado na tatayo. At yung patatlong yon ay yung abogado ng biktima. mm, Kaya sabi namin, pwede na rin kami dito. Pero of course, hindi namin sinasara yung iba pang mga investigasyon. Nandyan din yung nagbabadya, UN. At the very least, investigation kahit hindi prosecution. mm, Nagsimula na eh, sayang nga eh, yung UN Human Rights Council. mm. Amuntik na eh, Hindi na lang natuloy. mag-imbestiga. Ang ginawa ng gobyerno, sabi nila, uy, nag-iimbestiga naman kami. Alala niyo po ito, yung 52 na inimbestigahan daw ng DOJ. Mm, Tsaka ng PNP. Eh medyo nagpaniwala. So sabi nila, okay, o sige, ganito na lang gagawin namin. Tutulungan namin kayo, bibigyan namin kayo ng technical support. Punta sila dito. Training, ganyan-ganyan. Alam nyo, katatapos nito nung programa ng July, sabi ko nga, nag-assess na ba kayo? Nag-ayos na ba kayo? Kasi ang produkto niyan, kung may nadagdag sa inimbestigahan, oo. wala. Yung 52 na dati pa, yun Oo. pa rin. Nung binulatlat sa Quadcom, 30 yata doon, dismissed. Kumbaga, walang nangyari. Kaya sabi namin, Speaking of Quadcom, attorney, if I may cut you short, meron sure. pa ba kayong inaasahan o gustong marinig na testimonya na tingin nyo ay mas mabigat pa kaysa dun sa pagkanta na ginawa ni Garma? And if so, ano ito o kaninong testimonya ito? Kung kantahan, very realistic na ang pwedeng sumunod dyan ay si Edelberto Leonardo. Isa Mm. na sa mga tinutukoy din na among the most responsible. Siya yung Kumbinsido ba kayo, nagturo. attorney, if I may cut you short, kumbinsido ba kayo na siya ang chief implementor o project officer na kung tawagin pag ang pinag-uusapan yung overall drug war policy ng nakaraang administrasyon? Mas yung dun sa rewards kasi yun yung Ah, testimonya ni okay. Brie Nagarma eh. Mm, Hawak niya yung pera, bagman kumbaga. Pero mm, yung implementor, medyo ano pa kami, iniisipan namin kung papaano ba talaga at sino ba talaga. Kasi marami pang sumusulpot na mga pangalan. Pero posible, posible. Kaya kung siya ang magsasabi mismo, welcome na welcome yan. mm, Yung medyo long shot, di yung mga namagit na ibang pangalan, kung mm, sana makakadalo sa Quadcom, si Senator Bato, kung sakasakali na iisyuhan ng subpoena din si Senator Bongo, pati din yung isa pang naimbitahan na consistent na umaayaw, si Presidente Duterte. no. Kung yung tatlong yan, or at least dalawa sa Eh, kanila, paano kaya mangyayari yun, attorney? Mukhang sila din ay maglulunsad ng parallel investigation sa Senado. Nung alam nyo, marinig ko ayaw ba itong namin balitang ito, yan. attorney, ano, hindi ba kakatuwa ito? Ano ba pagtingin nyo dito? Kung sa sarswela lang din naman, di sige. Pero sayang yung pera ng taong bayan eh. Sabi nga namin, let's put things in the right perspective and with the right reasons. Sa totoo, Mm, pwedeng mag-imbestiga yung Senado. Pero kung para lang ipawalang sala si Senator Bato or ipawalang sala si Duterte na sinasabi ni Bongo para paniwalain na tama ang war on drugs, eh, no thanks. Kumbaga, bakit pa anong idadagdag nyo? mm, At kung sa punto nga ng paniwalain na tama ang war on drugs, per se, sa totoo lang, tama na waksain ang droga. Kami din, ayaw namin ng drugs. Ayaw namin na kapag nalulung ka sa droga, kung ano-anong ginagawa mo, may mga masasama. Ang problema, mali yun, di ba? Hindi mo yan maitatama ng isa pang mali, yung mm, pagpatay dun sa mga drug addict. Kasi hanggang ngayon, tingnan nyo, may droga pa rin. Tapos, yung mga recent na hauls o yung mga raid, yung mga malalakihang kuhanan ng bulto ng droga, aba, ang lalaki. Tapos, yung iba, pulis ang may hawak. opo. Kaya, nako, ibig sabihin, hindi naubos ang droga. Yung war on drugs pala nila ay Mm. naging massacre ng mahihirap. No. Siguro, attorney, dapat din matyagan ng taong bayan kung paano ang magiging reaksyon dito ng liderato ng Senado. Kung sakaling ihain yung panukala para magsagawa ng parallel investigation, itong grupo ni Senator Bato at ni Senator Go. Kasi mabibilad sa alanganin yung integridad ng Senado hinggil dito sa usapin na ito.
Ah, Oo. Grabe yung isipin mo, ma-imagine mo kung may witness na magsasabi na, "Sino ang nag-utos nito?" Di ah. gano'n ang tanong. "Kayo po, ikaw." Kayo. "Ako, anong sinabi ko?" "Ganito yung sinabi mo." Hindi totoo yan. Oo, ikaw yung presiding officer, Kaya Ah, sa minimum, ang isa ngang una ng iniisip ko, inhibition. Kumbaga, mm, hindi sasali dapat. Kaya lang, ang itsurahan yata, talagang yung dalawa, sila yung gustong mag-imbestiga kasi sila nga naman yung committee chair ng mm. dangerous drugs, ng peace and order ba? Ah, Kaya, kahit balibaliktarin ko, iniisip ko, ano kayang itsura nito sa Senado? mm, Parang hindi maganda. Sa totoo oo, lang, para proteksyonan yung institusyon, wag na lang. At oo. hayaan yung Quadcom na magpatuloy. Kung kinakailangan, di siputin ang Quadcom. May imbitasyon eh. At saka kung di Di, sana nababanggit yung mga pangalan nila do'n sa usapin. Eh, nasa sentro correct. sila, eh, 'di ba? Na pinaka-responsable. Sinong Oo, nag-utos? Kanino nanggaling ang pera? oo. Attorney, on a more serious note, gusto ko lang malaman kasi, simula nung gumulong ang, usapang ito, merong isang pangalan na lumutang at tumutugon ito sa pangalang, Arturo Las Cañas. At the moment alam ko ay nasa kustodiya na siya ng ICC at tinanong ko dati nung na-interview ko si, Chair, Ace Barbers, ang sabi niya gusto rin sana nilang imbitahan si Las Cañas kaya lang mukhang, may embargo ang ICC, tungkol sa kanyang magiging pagdinig. Puwede niyo bang ipaliwanag sa'min, attorney, kung ano ang ibig sabihin nung embargo at bakit hindi siya hahayaan ng ICC na maging testigo sa mga pagdinig na ito? Hindi naman sa parang embargo, pero kasi parang embargo, although puwede rin ano, yung sasabihin niya, puwede lang maging kumbaga public or ihaharap na siya kapag nasa trial na. Yes, Si Arturo Las Cañas ay na-qualify bilang witness, di umano, yan yung Hmm, sabi niya. Hindi aamin diyan ng ICC hanggang hindi nagbubukas ang trial, yun yung hmm, problema, eh. Ang hirap nga kasi risk niya yun, na humarap siya at sabihing, "Witness ako ng ICC." Ganito, hmm, ganyan ang nangyayari. Under protection siya ngayon ng ICC. hmm. Ang sinasabi niya ay patungkol sa war on drugs sa Davao, mostly. Na again, pinuno pa rin doon ang presidente, siya yung nangunguna sa lahat ng mga patayan at mga utusan doon. Pero doon, mas vigilante killings rather than police Hmm, operations. Yung testimonya niya, actually, marami nang lumalabas dyan na statement niya. In fact, nagkaroon na ng Senate investigation noon eh. 'Pag hindi ako nagkakamali, oo, nasilip na 'to, eh. opo, Kaya opo. marami na diyang out there na statements niya. Siyempre dagdag pag-iingat kung, nasa ICC na siya, na ang una dapat na kumagat na on record tsaka kumbaga yung sabi ko kanina may proseso, yung Mm, kakagat na testimonya yung sasabihin niya sa ICC. Kasi mm, yun, ah kumbaga, in a man first time niyang haharap kung sakasakali sa judicial proceedings, eh. Kaya yun yung ikaibahan ng investigasyon ngayon ng Kamara, legislative yan, dun sa investigation sa ICC. Judicial marami yun, korte na yun. Kaya sabi siguro, wait lang, unahin na natin yung korte. attorney, maraming nag-aabang. Kasi iba't ibang pahayag din ang nanggagaling dun sa iba't ibang mga personalidad tungkol dun sa aktuwal na paglabas nung arrest warrant laban sa Pangulong Duterte. Sa pagkakaalam ninyo meron bang, kailan ba ito? Napipinto na ba ito o meron pang mga iniintay na proseso para ito ay maisakatuparan? Ang hinihintay ng ICC sa totoo ay matibay-tibay na ebidensya. At panimula na itong kay Rowena Garma. Ang tingin ko, alam mo, iba-iba kasi ng approach talaga yan eh. Ako, ang tingin ko gusto nila magbukas ng trial. Mm, At kung gusto mo magbukas ng trial, dapat airtight yung ebidensya mo. At mm, yung pag ganun, hindi ibig sabihin, marami akong witness, sandaan. Kung ano-ano naman ang sasabihin. Ang mm. kailangan nila ay witness o kaya testimonya na talaga makapagdidiin. Hindi siya usapin ng quantity, kundi quality. Mm, Kaya siguro may inintay pang konti, hindi na lang, kumbaga, depende yan. And then pangalawang factor, yung certainty na kanilang ma-execute or ma-enforce ang warrant of arrest. mm, Yan yung isang punto. Yung warrant of arrest, kung mapansin nyo, nababanggit ko to na
Hindi naman yan usually ina-announce. Kasi pwede mo iwasan, di ba? Magtago ka, ganyan. Sa ICC, it has to be kept confidential. Although in the past few times, they have put it out and announced it either sa request o kaya sa issuance. At yan yung kaso ng presidente ng Russia at presidente or prime minister ng Israel, yung doon sa Palestine. Alam niyo kung bakit in-announce? Dahil posibleng hindi nila mahuli. Nasa pamunuan eh. Kaya yun yung tingin ko. On the other hand, kung tingin mo mahuhuli mo, wag mo nang i-announce. Opo. I-execute mo na lang, ha? Kaya sa ngayon, okay lang sa amin na wala pang bali-balita. Kasi gusto ko ang marinig na susunod na balita, nahuli na. 'Di ba? Ah, Hawak na, ganon. walk us through the process, attorney. If and when a warrant is issued sa Pangulong Duterte, ano ang magiging papel sa implementasyon nito ng pamahalaan? Malaki, kasi sila yung frontline dito. Ang warrant of arrest ay i-issue, ay ipapamigay doon sa mga member states ng ICC. Guys, ha, ito ang ating mga wanted. Kung nasaan most likely yung tao, ibibigay sa kanilang gobyerno with a request for enforcement or the actual arrest. The actual arrest will be done by the local police. Yun lang yung kikilalanin nila eh. Walang pulis ang ICC. Kaya kailangan ng kooperasyon ng mga member states. Nagkataon, di na nga tayo member state. Kaya medyo pakiusap ito sa Philippine government na i-execute yung warrant. Yun na. Maraming agam-agam na dyan na, PNP ang huhuli, samantalang kasapakat sila. Pero yung Interpol, Samantalang, attorney, meron bang papel dito ang Interpol? If so, naririnig kasi natin paulit-ulit na. Meron ba? ang Interpol, kausap ng Philippine government patungkol sa sharing ng information sa mga internationally wanted. Pero hindi din siya, Pwedeng mag-carry is, out ng order. hindi din eh. Ang Interpol, International Police Organization. Ang style nila, magpalitan ng impormasyon. Kaya ito, Intelligence ko ipasok lang. ko yung kay Alice Guo. Di Oo. ba? Si Gua Huaping, Guo Haping. Oo. Ang nanghuli, Indonesian, Indonesian police. Tama ba? O Apo. Malaysian? Indonesian. So, Indonesian police ang nanghuli sa kanya, tapos tinurn over sa Philippine police. Ganun ang magiging itsura. Philippine police, ito turn over sa police ng member state na miyembro ng ICC. So, pwede nilang ipasa pwede nilang ipasa diretso sa Netherlands Police, kung saan, doon kasi based yung ICC eh. O kaya, pwede nilang ipasa, sino bang member state dito? Sa Cambodia. Ililipad sa Cambodia, sa inyo na yan. O kaya sa Japan, o kaya sa Korea. Bago ipasa doon sa korte mismo. Pero pulis talaga nila eh. Pulis talaga natin eh. No, katulad nung nangyari sa Indonesia. Pero sabi nga namin, maybe it would matter or it could be practical to identify who. Wag lang yung police. Di pwedeng police chief ba o police ng Davao, special team, SWAT, pwede din bang NBI? Pwede rin. So, pagtukuyan na ng kung sino mismo, pwede nating, kumbaga, hilutin pa at kaysa sa magsabi na pag ayaw ng pulis, ayaw. So, Mabigat din yan, attorney, kasi kung manalo yung Pangulong Duterte bilang alkalde muli ng Davao, medyo kung sakaling lumabas yung arrest order na yan, talagang makikipagpukpukan din siya to prevent yung mga dadakip sa kanya. Oo, kasi 'di ba yung mayor, parang may otoridad siya sa mga local police. To some extent, yes. Oo, to some extent may ganun eh. Kaya doon ako kinakabahan na pinakakabado ako doon dito sa eleksyon. Kapag maging mayor ulit si Duterte, anong epekto nun sa... Actually, kinakabahan ako dahil babalik ulit yung war on drugs. Nung sinabi ni Bastian, parang 8 ang namatay within the first few days. Kung si Duterte, nako, ano na naman ang gagawin niyang kababalaghan. Kaya, Kung sakali ba, attorney, na maaresto yung dating Pangulo, saan ba siya ididetine? Sa The Hague? And if so, gaano ba katagal ang proseso ng paglilitis normally
ng ICC sa kahalintulad na kaso? Sa dahig siya, tama. Ikukulong, meron doon sa may area ng Scheveningen. Merong local jail. Ganda ganda nung jail. Sabi ko nga ba, hindi na masama. Mm. Doon nga, actually, ito yung favorite kong favorite kong tidbit or kwento tungkol dyan. Ang ICC, di sumusunod siya sa international standards. Mm. Torture ang mag-isa ka sa isang piitan. Selta. Nung isang panahon, may isa lang na nakakulong doon. Sabi Mm. ng ICC, teka, hindi pwede yan. So, hinanapan ng kasama. So, isinama sa mga jail guards. Dapat may kausap ka. Kaya, ganun yung level ng pag-uphold nila ng international standards. Kaya masasabi ko na hindi siya maaapi dito sa selda o sa kulungan sa ICC. Ay, Ang, ay, hindi siguro ah, siya maapi doon, attorney, if I may cut you short again. Kasi sabi naman ni Senator Bato, di ba? At saka sabi ni Senator Bongo, kung nasaan ang dating Pangulo, nandun din sila. ay, di sundan na lang din nila. O, di tatlo sila doon. Alam nyo, may isa pang ang gustong kung tama ba itong naalala ko, may isa pang gustong kumabit lagi si Ah, Senator number one, Senator Robin Padilla. oo Diba? nga pala. Narinig ko yan, sabi niya, kung kakasuhan niyo, kung aarestuhin yung presidente, ako rin. Ah. Okay, madali naman kaming kausap. Anyway, sige. So doon sila sa dahig, habang nagtatrial, doon naman ang pagdinig. Kaya ang objective lang nun, para makasipot sila sa mga hearing. Yung trials, on the average daw, parang 6 to 10 years. Hindi yan tatagal kasi pinipilit ng 6 to ICC. 10 years, attorney. Maximum, I guess. Ilan taon na yung Pangulo? 70 plus na ata. Tingnan natin. Ugod-ugod na yung Pangulo, di ba? Alam mo naman, Nandun pa rin sabi nga siya. nila, pag masamang damo. Marami-raming stem cell pa ang kailangan, attorney, para Oo. para So, mahintay yung proseso. so ito Ah, naman yung next na stage. So, paano po kapag, ihiwalay ko kasi yung pagkulong kapag na-convict. ah, 'Di ba? Parang sa atin, nasa city jail tapos ngayon pupunta na ng bilibid. Walang mm, bilibid ang ICC. opo. Yun yung kaibahan nila. Meron lang sila yung pre-detention, yung during trial, pre-conviction. Mm, Kapag ikukulong na for the purpose of rehabilitation, kumbaga may mm, sentensya, yung binanggit ko kanina na depende yan, pero up to 30 years, mm, kapag guilty, isi-serve niya yon sa isang kulungan ng member state ng ICC. Yan din yung mamimiss natin dahil hindi na tayo ah, member. Ang nakapag-volunteer dyan, parang Belgium, United mm. Kingdom ba nag-volunteer? Belgium, mga European states ang nag-volunteer. At Netherlands, nag-volunteer din sila. Sayang, di natin na-volunteer yung Bilibid. Di ba? Mm. Pero syempre, not too late to join the ICC. If we rejoin and Oo. then say, ikukulong nyo ba yan? O sentensyado na? O dito na lang. Talagang iba rin ang torturer ka rin talaga, attorney. Gusto mo rin ma-torture talaga yung dating Aba, Pangulo. maraming tao sa Bilibid, hindi ka Oo. maso-solitary confinement doon. Pag-aagawan siya ng batang Sputnik tsaka sige-sige. Ma. Ano mo, attorney, mahaba-haba na rin po itong ating naging kwentuhan, pero sa tingin ko marami ring natutuhan yung ating mga taga-subaybay na nakatuon sa ating kwentuhan. On that note, gusto po naming magpasalamat dahil on such a short notice, tinanggap ninyo yung aming paanyaya sa inyo. At sana hindi ito yung maging huli ng ating kwentuhan. And by the way, gusto ko lang pong i-anunsyo sa ating mga taga-subaybay sa na hindi nakakaalam. Si Attorney Crizzy po ay pang-5 na nominee ng Bayan Muna Party List. At palahok po yung kanyang pangalan sa mga lists of nominees ng Bayan Muna para sa 2025 midterm elections. So sa punto pong ito, gusto ko kayong hingan ng konting mensahe para sa ating mga kababayan. Una, dun sa kasong ito. At siguro, pagkakataon nyo na rin ito, attorney, para openly ikampanya yung inyong party list para sa darating na halalan na ito. Aha, salamat naman. Mangangampanya talaga ako kasi wala daw premature campaigning. Ah, May desisyon na ganyan, ano. Pero Oo, maraming salamat na binanggit mo nga yan sa bayan muna kasi importante nga yan na punto dahil tingnan nyo, Kongreso ang nakapagbukas ng investigation dito sa ang tagal ng problema. At sa
sa gitna ng lahat na pag-aagam-agam, maski nung gobyerno natin, hindi pagkilala ng human rights violations, bayan muna lang talaga yung nakita ko na foremost. At ikinagagalak ko na sabi nila, pwede ka dito, attorney. Kaya lang medyo number 5 ka ha, okay lang ba? Kasi syempre naman, talagang umaati ka mo naman yung naging mga role at naging kontribusyon ni Congressman Colmenares, Congressman Sarate. Kaloy Zarate, ay Congressman Ferdy Gaite. Gaite. Tapos yung number 4 pa Number namin, 4, si dati rin ko, di ba? dating congressman. Sabi ko, yes, yes. O, kayo ang talagang nababagay dyan. Pero yung sabi nga nila dito sa panahon na to, sa panahon ng eleksyon, gusto naming ibalik ulit na sa public arena na kapag corrupt ka, lagot ka sa bayan muna. Kapag human rights violator ka, lagot ka sa bayan muna. Mm. At parang importante na talagang sino ba talaga sa gitna ng ang daming party list, di ba? Mm. At tapos di mo malaman na bakit party list pala tinakbuhan nito? Eh, anak to ng congressman din. No. O asawa ng congressman. Parang lito-lito na. Sabi namin, pwede bang back to our roots? Mm. Kung ano ang party list system talaga. Ito ay para sa mga marginalized. Yung hindi makakapag-participate sa normal na eleksyon. Oh, sorry pero yung regular na eleksyon, ang balita ko nga, milyon-milyon di ba? Para tumakbo lang. Oo. Yung bayan muna nakakausad, nakakagawa ng isang national campaign dahil kung ano ang sabi nga nila, our name is our message. Kung ano ang pangalan namin, yun din yung para sa amin. Bayan muna, kaya mula sa bayan, para sa bayan. Kaya yun ang intention din namin dito sa sa ICC investigation and even sa Quadcom investigation. Unahin yung kapakanan ng bayan. So, alam niyo, attorney, it's just a matter of time. Nakikita ko na darating din yung panahon na makikita namin kayo sa Kamara na nakikipag-balitaktakan at nire-representa yung kagalingan at kapakanan ng bawat Pilipino. So again, salamat po ng maraming sa inyo at aabalahin namin uli kayo sa susunod. At sa ating mga giliw na taga-subaybay, sana po marami kayong natutunan dito sa aming kwentuhan. At muli, maraming salamat po sa inyong pakikisa at pagtangkilik. Ako po si Tenten Tugaf at ito ang Teka Muna.